Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi ay magbabahagi na naman tayo ng isang nakakatakot na iba't ibang kwento. Pinadala po ito sa atin ng ating sender na si CJ. Pero bago ko simulan ang kwentong ito, dalangin ko sa Panginoon na sana'y bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Hello po sa inyo, Sir Alex. Ako po si CJ ulit. Napakinggan po ng Tita Joanne ko ang kwentong naibahagi ko sa inyo kamakailan lang. At dahil doon, ay naikwento rin niya sa amin ang ilan sa mga personal niyang karanasan ukol sa mga multo at ang kinatatakutan ng lahat, ang aswang. Napag-alaman ko po, marami rin pala siyang hindi malilimutang karanasan na hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa kanyang alaala. Pero tatlo muna sa mga ito ang ibabahagi ko sa inyo, Sir Alex. Unang karanasan, ang babaeng nakaputi. Nangyari ito sa Talisay City, Negros Occidental noong dalaga pa ang Tita Joanne. Sa ngayon po ay nasa 38 anyos na po siya at ayon sa kanya kung hindi siya nagkakamali, nangyari ito bandang mga 1990s. May matalik na kaibigan noon ang Tita Joanne na tawagin na lang natin sa pangalang Susan. Magkabarangay lamang sila at dahil matalik na magkaibigan, malaya si Tita Joanne na makapasok at makalabas sa bahay nila Susan anumang oras. Isang tanghali, kakauwi lamang nila mula sa eskwelahan nang magtungo si Tita Joanne sa bahay ng kaibigan niyang si Susan. Nasa kwarto noon si Susan habang naghihintay naman si Tita Joanne sa sala. Kasama ang nakababatang kapatid ni Susan na isa pa lamang sanggol. Nasa gitna ng sala ang sanggol at nakahiga ito sa duyan. Tahimik lamang ang lahat noon. Napakatahimik ng paligid. Hanggang sa bigla na lamang may isang babaeng nakaputi na dumaan sa harapan ni Tita Joanne at kasabay ng pagdaan nito ay bigla na lamang gumalaw ang duyan ng sanggol na parabang mayroong hindi nakikitang kamay na siyang dumuduyan dito. Sa sobrang takot ni Tita Joanne, ay agad siyang napakaripas ng takbo palabas ng bahay. Nalaman niya na lamang ang mga kwento tungkol sa bahay nila Susan na ayon sa mga matatanda roon, sinasabing may bahagi umano ng bahay na parang lagusan patungo sa ibang dimensyon. At marami rin umanong engkanto sa lugar na iyon. Hindi man malinaw kung ano talaga ang klaseng nilalang, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang babaeng nakaputi at ang duyan na bigla na lamang gumalaw. Ang kalansing ng kadena sa Japan, ito po ang kanyang ikalawang karanasan. Nangyari po ito sa Japan nasa mga early 2000. Nagtatrabaho noon si Tita Joanne bilang dancer sa isang sikat na establishmento. May mga apartment na tinutuluyan ang kanilang mga empleyado, kaya doon siya nakatira kasama ang ilan niyang katrabaho. Double deck ang kama nila sa kwarto. Sa ibaba natutulog ang katrabaho niya habang nasa upper bunk naman si Tita Joanne. Isang tahimik na gabi, naghahanda na silang matulog nang bigla na lang silang makarinig ng isang kakaibang tunog. Ito po ay kalansing ng kadena. Pero hindi po ito basta mahinang kalansing. Ayon sa kanya,
Parang may isang mabigat na kadena na hinihila at dumaraan mismo sa harap ng kanilang kwarto. Sobrang linaw at lakas ng tunog na hindi nila ito maaaring mapagkamalan, na simpleng ingay lamang. Sa sobrang takot ng katrabaho ni tita, ay agad itong umakyat sa upper bunk. Nagyakapan silang dalawa habang pilit na hinihintay na mawala ang nakakapanindig balahibong tunog na iyon. Hindi nila nakita kung ano o kung sino ang humihila ng kadena, pero magpasa hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa kanilang alaala ang nakakakilabot na tunog na iyan. Ang pangatlong karanasan naman ay tungkol sa isang matandang babae na pinaniniwala ang aswang. Nangyari ito taong 2006 sa Handumanan, Bacolod. Buntis noon ang tita Joanna at naglalakad siya sa isang iskinita nang mapansin niyang may isang matandang babae na sumusunod sa kanya. Ang hindi niya maipaliwanag ay kung papaano ito nakarating ng ganun-ganun na lamang pabilis sa kanyang likuran, na sa pagkakaalala ni tita Joanna, nakita niya ang matanda noon sa pinakadulong iskinita pa. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali ay nasa likuran na niya ito. Hindi niya na lamang pinansin at nagpatuloy siya sa paglalakad. Fast forward po tayo. Dumating ang panahon kung kailan kakapanganak pa lamang ni Tita Joanne sa kanyang panganay na si Joaquin. Madalas daw itong umiiyak nang hindi malaman ang dahilan. Isang araw, habang karga-karga ni Tita Joanne ang sanggol, napilit niyang pinapatahan pagkat ligalig at umiiyak, ay may napansin silang kakaiba. Sa labas ng kanilang bahay ay naroon ang matandang babae na nakita ni Tita Joanne noong mga panahon na siya'y buntis pa lang. Sumisilip ito sa kanilang bahay. Ang tanging nakikita nila ay ang mukha nitong nakasilip sa gilid, na para bang parehong kamay nito ay nakahawak sa mukha niya. Dilat na dilat ang mga mata at nakatitig mismo sa sanggol na hawak noon ni Tita Joanne. Napansin din ito ng manugang o biyanan ni Tita Joanne. Agad-agad niya itong sinaway sa wika nila. "Hoy, gaano kada?" Na ang ibig sabihin sa Tagalog, "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" Sumagot ang matanda habang nakangisi ng kakaiba. Ang sagot nito, "Tanaw lang ko sa apo mo ah." O sa Tagalog, "Pinapanood ko lang ang apo mo ah." Pero hindi sila nakampante sa sagot nito. Talagang pinaalis nila ang matanda at pinagbantaan pa nila ito at sinabihan na wag nang babalik. Sa kabutihang palad ay wala namang nangyaring masama kay Joaquin. Wala mang kasiguraduhan kung aswang ba talaga o kung anuman ang pakay ng matanda. Ngunit kailanman ay hindi makakalimutan ang paraan ng pagtitig nito sa kanyang sanggol. Yun po ang ilan sa mga karanasan ni Tita Joanne, Sir Alex. Marami pa raw siyang ikukwento na maaari kong ibahagi sa inyo. Antabayanan niyo na lamang po. Ito naman ang pinakahuling karanasan na ibabahagi ko sa inyo. Tulad ng ipinangako ko, isusunod ko rin po ang mga kwento tungkol sa mga naingkwentro ng aking lola sa mga aswang. Ang tiktik na sumunod sa kanya. Taong 1960s, sa Hinubaan, Negros Occidental. Doon nakadistino ang aking lolo bilang karpentero. Kasama niya noon ang pamilya
Kaya doon din lumaki ang ilan sa kanilang mga anak. Isang madaling araw, bandang 2:00, bigla na lamang nilagnat ng matindi ang aking lolo Ibet. Dahil wala nang ibang maaaring tumulong, dali-daling umalis ang aking lola Lukring upang tawagin si Chay Muning. Isa po siyang albularyo, Sir Alex, para humingi ng gamot at lunas para sa aking lolo. Ngunit may isang bagay na mas nakakatakot sa kwentong ito. Buntis pala ang aking lola noon. At sa kalagitnaan ng madilim na kabukiran, mag-isa niyang tinahak ang daan dahil wala siyang ibang maaaring utusan pagkat maliliit pa lamang noon ang kanyang mga anak. Kaya dala lamang niya ang isang sulo na nagsisilbing ilaw niya sa madilim na daanan ng tao. At habang binabaybay niya ang daan, samot-saring huni ng mga hayop ang naririnig niya sa paligid. At habang naglalakad, ay may napansin siyang kakaiba. Nararamdaman ni Lola, may sumusunod sa kanya. Nagmamatsyag lamang siya at hindi nagtagal ay nakumpirma niyang hindi lamang iyon basta pakiramdam. Mayroon talagang isang nilalang na patuloy na sumusunod sa kanyang likuran. Ito po ay isang tiktik. Mayroon po siyang dalang itak at sulo. Hindi siya natakot sa sumusunod sa kanya. Nilingon niya ito at kinausap. "Maano ka? Hindi mo ko pagsundan, ha? Makadtulang ko kay Chay Muning. Humanda ka gid." Hindi ko na po alam kung iyon mismo ang eksaktong mga salitang ginamit ng aking lola. Pero ang ibig sabihin nito ay, "Anong gusto mo? Huwag mo akong sundan, ha? Pupunta lang ako kay Chay Muning. Manda ka sa akin." Ngunit hindi siya pinansin ng nilalang. Patuloy lamang ito na sumusunod sa kanya. Sa halip na umatake, tila naghihintay lamang ang tiktik sa kanyang likuran habang tinatahak niya ang madilim na daan. Hanggang sa tuluyan nang makarating ang aking lola sa bahay ng albularyo. Ligtas po ang aking lola. Hindi siya ginalaw ng nilalang. Pero may isa pang bahagi ng kwento na mas lalong nagpaliwanag kung bakit tila hindi siya kayang lapitan ng mga masasamang nilalang. Ang dungan ng magkakapatid. Napag-alaman namin na noong maliliit pa lamang ang aking lola at mga kapatid niya, inaasan daw sila ng dungan. Isang uri po ng paniniwala ng matatanda ukol sa pagkakaroon ng pananggalang o dagdag na proteksyon laban sa mga masasamang nilalang. Ayon sa kwento ng aking lola, Sir Alex, pinakain daw sila ng kanilang mga magulang ng pinakuluan na manok na walang asin at walang anumang lasa, habang nagsasagawa ng ritual at nagdarasal para sa kanilang karga o pananggalang. Kaya marahil ayon sa paniniwala ng aming pamilya, kahit sinusundan si Lola ng tiktik o aswang ng gabi na iyon, hindi siya nito magawang galawin. Iyon ang isa sa mga kwentong paulit-ulit naming naririnig mula kay Lola. Mga kwentong talaga naman pong tunay at nakakatakot pakinggan. At yan lamang po ang mga kwentong maibabahagi ko sa inyo ngayon, Sir Alex. Nakikipag-video ko lamang po ako sa kanila kaya unti-unti ko rin kinokolekta ang mga kwento ukol sa mga karanasan nila noon. Marami pa raw po silang ibang mga inkwentro, Sir Alex. Hindi lamang si Lola, kundi pati ang iba pang miyembro ng aming pamilya. Yan lang po muna sa ngayon, Sir Alex. Sa susunod na pagkakataon ay ibabahagi ko naman po ang iba pang kwento ng mga inkwentro ni Lola at ng aming pamilya sa aswang. Maraming salamat po ulit, Sir Alex.
sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi namin ang mga kwento namin sa inyong programa. Sana po ay maibahagi nyo ito sa inyong mga tagapakinig. Muli, maraming salamat po at ingat po palagi. CJ. At yun na po ang mga kwento ni Ma'am CJ, no? Ito yung mga kwento na talaga naman pong may basihan at naranasan talaga ng tunay. Salamat po sa mga kwento niyo, Mama. Talaga pong nakakatakot. Aabangan po namin yung iba pang mga kwento ninyo na ma-send nyo dito sa ating programa. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Ako nga pala si Dave. May ibabahagi lang akong karanasan na nangyari matagal na. At siya nga pala, broken family po kami kaya kung saan-saan lang po ako tumitira noon. Minsan sa nanay ko na may ibang kinakasama na. Minsan naman sa mga tiyahin ko pero umalis ako dahil naawa ako sa aking sarili. Ginagawa akong katulong ng mismong mga kadugo. Tinatratong ibang tao na kadalasan ay hindi nakakakain sa tamang oras. Masalimuot ang aking buhay kung kaya taong 2008 ay nagbakasyon ako o sabihin na lang nating lumayas sa probinsya ng aking lolo. Wala na ang aking lola. Ang kasama lang ni lolo roon ay pinsan ko na si Kuya Jobert. Tahimik po ang lugar, umaga man o gabi. Malalayo ang kapitbahay, walang kuryente sapagkat napakaliblib na po ng lugar na iyon. Ang pinakasentro ng baryo ay malayo-layo rin po talaga. Madilim tuwing gabi. Ang gamit lang po ng mga tao ay yung kinki. Ang libangan lang namin doon bago matulog. Yung mga kwento at paalala ni Lolo tungkol sa mga kababalaghang nangyayari sa lugar na iyon. Meron pong lupang sinasaka ang aking lolo at pinsan pero napakalayo. Araw-araw ay nandoon po sila dahil yun ang hanap buhay nila. Nang dumating ako ay natuwa ang aking lolo at naawa na rin sa aking naging sitwasyon. Sige lang apo, dito ka lang kahit simple lang ang pamumuhay natin dito. Kahit papaano makakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Basta maging mabait ka lang. Maging masipag, wala kang magiging problema sa akin. Opo lolo, maraming salamat po sa inyo. Minsan noon Sir Alex, isinama nila ako sa taniman. Ang layo pala ng sinasaka nila dahil mahigit 1 oras po ang lakad namin papunta roon. 2 sapa yung tinawid namin bago narating ang tinataniman nila lolo. At umuwi kami noon gabi na. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa mga 7:00 pasado na noon. Hindi po ako sanay sa akyat baba na daan sa bundok kaya dinig nila ang aking malakas na hingal. Tawa sila ng tawa kasi nga hingal ako ng hingal na parang aso. Pagkarating namin sa bahay, ang sabi nila sa akin ay doon na lang daw ako sa bahay manatili para kahit papaano ay may bantay tuwing araw. At para may maglinis-linis din ng bakuran. Napuno na kasi ng mga tuyong dahon mula sa mga puno sa paligid sapagkat hindi nawawalisan gawa ng nasa taniman sila araw-araw. Ang bilin nila sa akin basta pag dumilim daw dapat ay nasa loob na ako ng bahay lalo na mag-isa lang ako. Wag na wag ko raw pagbuksan ang kung sino man ang kakatok sa pintuan. Kahit anong mangyari lalo na kung walang boses o hindi nagtatawag sa aking pangalan. Hindi raw sila yon kundi iba. Sinong iba po? Basta wag ka lang magbukas hanggat hindi pa kami dumarating at hindi mo naririnig ang boses namin. Hindi nila sinabi kung ano ang dahilan. Ngunit dahil kinulit ko talaga sila, sinabi na rin nila Sir Alex. Ayon kay Lolo, may aswang daw sa lugar na yon. Sa katunayan,
Ipinakita ni Lolo sa akin ang mga pinatulis nila na bagakay na nasa loob lang ng aming bahay dahil mabisang pangdepensa umano yon para sa mga aswang. Nakaranas na raw sila na kinatok noon. Pinakitaan ni Lolo ng tapang gamit yung pinatulis na bagakay. Natakot daw ang nangangatok. Ako naman po, Sir Alex. Pagkasabi ni Lolo na aswang, hindi po ako naniwala. Napangiti pa nga ako noon kasi akala ko'y nagbibiro lamang si Lolo. Wala rin kasi sa amin yon sapagkat nasa mataong lugar ako lumaki. Ganun pa man po, Sir Alex, ay tumango na lang ako bilang pagsasang-ayon. Ayokong mainis ang aking lolo sa akin. Pero sa loob-loob ko talaga ay hindi po ako naniniwala sa sinasabi nilang aswang. Sanay nga akong matulog sa mga tamburong sa mga iskinita, maging sa mga waiting shed na kahit walang mga tao o walang malapit na bahay. Hindi naman po ako inaswang, kaya hindi po talaga ako naniniwala. Isa pang nasa isip ko talaga noon ay dahil baka ayaw lang nila akong gumala paggabi. Hindi naman talaga mangyayari yun kasi wala rin naman mapupuntahan doon. 6:00 pa lang ng gabi, tulog na yata yung mga tao Pero hindi ko inasahan na magiging totoo ang babala sa akin na yon ni Kuya at ni Lolo. Hindi ako makapaniwala. Nadadanasin ko rin pala ang dinanas nila. Subalit mas matindi po ang naging karanasan ko, Sir Alex. Isang umaga, madilim-dilim pa, umalis ang aking lolo at kuya. Pero bago yon, ang sabi ni Lolo ay baka gagabihin daw sila masyado, mga 9:00 o 10:00, sapagkat namumutol sila noon ng malalaking kahoy para gawing uling. Sige po Lolo, ako na po bahala rito. Sagot ko sa kanya. Mahigpit na bilin niya. Kapag dumidilim na ay dapat nasa loob na ako ng bahay at wag na wag magbubukas ng pinto kapag may kakatok. Sa totoo lang, nakakabagot sobra dahil dala nila lagi yung radyo na di baterya. Wala talaga akong ibang magawa kundi ang makinig lang ng mga insekto sa paligid hanggang sa makatulog. So eto na nga po. Bandang mga 4:00 pasado ng hapon, Sir Alex, nagwawalis ako noon sa aming bakuran. Maya-maya pa ay may nakita po akong dumaan na babaeng matanda sa tapat ng aming tahanan. Hindi ko siya kilala. Hindi ko masabing magsasaka dahil ang damit niya ay duster na kulay itim at may pandong siya sa ulo na itim din po ang kulay. Tinatabunan niya yung kanyang mukha. Huminto siya at nanood sa akin habang ako'y nagwawalis. Nagtaka ako dahil akala ko may pakay siya na baka kako. May sadya ito kay Lolo kaya tinigil ko ang pagwawalis. Nilapitan ko siya para sana tanungin. Kaso paglapit ko, dali-dali naman itong yumuko at naglakad ng mabilis na tipong ayaw niyang magpakita ng mukha. So huminto na rin ako, pinagmasdan ko siya. Sa unahan lang konti, huminto na naman siya at tumingin sa akin. Nang makita niyang nakatingin pa rin ako sa kanya ay dali-dali naman siyang umiwas ng tingin at naglakad na rin palayo. Ako naman na medyo nagtataka ay nagtago ako sa tanim na sampagitan ni Lolo para hindi niya ako makita na nakatingin ako sa kanya. Nakita kong bigla naman itong huminto tapos lumingon sa aking direksyon. At dahil hindi na niya ako nakikita ay dumiretso na siya. Ang ikinagulat ko lang, the way siya maglakad, Sir Alex. Para siyang kanggaro na naglalakad. Biglang yuyuko, tatakbo konti, hihinto. Yuyuko na naman. Tapos tutuwid na naman yung kanyang lakad. Basta parang may kakaiba po sa kilos nito. Ang naisip ko sa umpisa, Sir Alex, ay baka baliw lang. Kaya hindi ko na pinag-isipan ng masama. Pumasok na ako sa loob ng bahay at nagluto na ng aking hapunan. Bilin kasi ng aking lolo. Habang may araw pa ay kumain na.
Nang dumidilim na ay nagsindi na ako ng lampara at humiga na sa kwarto. Nakikinig lamang ako ng mga tugtog ng insekto noon sa palibot. Hinihintay ko na ako'y makatulog dahil 10:10 pa ng gabi uuwi sina lolo. Magigising naman ako kako dahil yung lolo ko ay magtatawag talaga yun sa akin at kumakatok ng malakas. Pero kahit anong pilit ko na makatulog ng gabi na yon ay hindi po talaga, kaya ang ginawa ko po sir na kung alam ko lang na ganun ang mangyayari ay hindi ko na po sana ginawa. Binuksan ko ang bintana. Nakikita ko kasi sa dingding na maliwanag ang buwan sa labas. Tumayo ako, hinugot ang pako na may tali na ginawang lock sa bintana at binuksan ito. Ang bilin lang sa akin ni lolo, huwag magbukas ng pinto, kaya sa isip ko ay okay lang sa bintana. Total hindi rin naman ako bababa eh. At isa pa, hindi nga po ako naniniwala na may aswang. Pumatong ako sa bintana pagkatapos ay umupo. Pinagmasdan ko ang napakagandang sikat ng buwan habang inaalala ang mga nakaraan. Ilang minuto po akong nakatitig lang. Nagsasalita, tinatanong ko ang buwan. Bakit kaya ganito ang buhay ko? Na bakit nagawa ng mga magulang ko na kalimutan ako? Tinatanong ko kung bakit kami nagkawatak-watak. Hindi ba nila ako mahal? Mga ganong klaseng tanong na walang kasagutan. Pero lungkot na lang ang natira sa akin, Sir Alex. Wala na akong luha, gawa ng ubus na. Tumingin ako saglit sa ibaba, sa may lupa. Nang ilang sandali pa, parang may malaking aninong nahagip ang aking mata na dumaan sa himpapawid. Nagtaka may hindi ko yun pinansin. Ngunit ilang sandali pa ay may narinig akong dumapo sa lupa sa bakuran namin. Hindi nagtagal. Meron pong kumatok sa pintuan namin sa kusina. Hindi man ako naniwala sa sinasabi ni lolo na aswang. Ngunit sa puntong yun talagang nanindig ang aking balahibo pagkarinig ko na may kumakatok. Sa takot ay dali-dali akong bumaba sa bintana, Sir Alex. At agad itong sinarado, pero dahil na rin sa gulat ay nakalimutan ko pong ipasok yung lock. Bumalik ako sa higaan sa papaga. Dahan-dahan lamang upang hindi makalikha ng ingay, tapos nakiramdam ako sa kumakatok sa pintuan. Makaraan ng ilang minuto, kumatok ulit pero walang boses. Hindi siya nagtatawag, kaya naisip ko agad na totoo ang sinabi nila lolo. Kumatok na naman. Pero sa pagkakataong iyon, naiisip ko na baka sinusubukan lang ako nila lolo, kung kaya ang ginawa ko noon, tinanong ko rin ito. Sino ka? Lolo, kayo ba yan? Lo? Kaso Sir Alex, hindi sumasagot. Ang sabi kasi nila, kapag hindi raw sumagot, hindi yan tao. Nang mga sandali na yon, ay talaga namang nangilabot na ako. Namamawis kahit na malamig ang panahon. At ilang beses naglunok ng laway dahil nanunuyo na ang aking lalamunan sa sobrang kilabot. Makaraan pa ang ilang sandali, may naririnig na po akong angil. Alam niyo yung asong galit? Ganun ang nauulinigan ko na naglalakad paikot-ikot sa aming bahay, papunta sa harapan. At doon na naman, inakatok niya ang pintuan. Nangangatal na ang aking tuhod ng mga sandali na yan. Sabi ko, parang katapusan ko na, pero lalaban ako. Pinuha ko yung 2 bagakay na pinatulis ng aking lolo. Hinawakan ko ng mahigpit dahil sa isip-isip ko kung makapasok ang aswang, ay tutusukin ko ng bagakay. Takot daw kasi ang mga aswang sa bagakay, sabi ni lolo. Ilang beses niyang tinulak ang pintuan, Sir Alex. Hindi niya magawang mabuksan.
Iniwan niya ito. Ilang sandali lang. May naaaninag akong anino sa dingding namin na pawid na paminsan-minsang tumatagos kasi nga maliwanag ang buwan sa labas. Naglalakad ang nilalang at huminto ito mismo sa tapat ng bintana ng kwarto kung saan po ako natutulog. Nakita kong parang inaamoy-amoy niya ako kaya dahan-dahan po akong tumayo pagkatapos ay lumabas agad ng kwarto at isinarado ang pintuan. Ilang sandali pa, tinutulak na niya ang bintana. Kumapit talaga siya sa dingding. Pero hindi niya agad nabuksan kasi ang pagbukas nun ay palabas. Tinutulak niya Lubha na akong natakot dahil sa isip ko makakapasok na ang aswang. Hindi nga po ako nagkamali. Sapagkat ilang sandali pa ay narinig ko na lamang na bumukas na talaga ang bintana. Wala na akong sinayang na oras noon. Bago pa niya mabuksan ang pintuan ng kwarto, ay dahan-dahan ko nang binuksan ang pintuan sa kusina at tumakbo na ng nakapaa. Hawak-hawak pa rin ang pinatulis na bagakay papunta sa isa naming kapitbahay na sina Mang Rogelio at Manang Hilda. Hindi ako lumilikha ng ingay habang tumatakbo. Dire-diretso lang hanggang sa narating ko ang bahay nila. Hindi ko lang alam kung napansin ba ako ng aswang na lumabas at tumakbo o kaya hinabol ba niya ako dahil sobrang bilis po ng aking pagtakbo. Ang tao nga naman, kapag nasa sitwasyong ganon, bingit na kamatayan. Yung malayo parang malapit lang. Narating ko agad ang bahay ng kapitbahay at agad akong humingi ng tulong. "Oh Dave, ikaw pala. Gabi na. Anong nangyari sa'yo at namumutla ka? Ba't nakapaa ka lang at ano yung hawak mo?" "Manong, may aswang po. Pumasok po sa bahay namin." "Aswang? O halika, pumasok ka." Agad nila akong hinila, Sir Alex, at sinarado ang pintuan. Ayon sa kapitbahay, sobrang putla ko raw ng mga sandali na yon para umano akong wala ng dugo. Agad nila akong pinainom ng tubig at sinabihan na doon na lang hintayin ang aking lolo at kuya. Pinakalma nila ako, sir. Binanyusan sa likod ng lana hanggang sa kumalma na yung pagkabog ng aking dibdib. Mayroon silang kwento, Sir Alex. Ayon sa kanila, meron daw talagang kumakatok dati pa sa baryo na yon na pinaniniwala ang mga aswang na kulto na nambibiktima ng mga tao sa bahay-bahay na walang kasama. Pero mayroon na talaga silang pinaghihinalaan na aswang doon. Ngunit walang matibay na pruweba kung isa ba ito sa mga nangangatok sa mga bahay-bahay. Naayon pa sa mag-asawa, isang babae na lagi umanong nakaitim na damit na naninirahan sa unahan sa may bandang Pangpang. Base sa kanilang deskripsyon ay naisip ko agad yung babaeng kung maglakad ay parang kanggaro. Nang ikwento ko yun sa kanila, yun daw mismo. Inilabutan talaga ako, Sir Alex. Hindi ako nakaimik kasi nga nilapitan ko pa yun para sana tanungin. Bandang mga 9:00 ay naririnig na namin ang boses ng aking lolo, sir at kuya. Tinatawag nila ako. May dala silang mga itak at sulo at labis silang nag-alala sa akin gawa ng akala nila ay tuluyan na po akong natangay ng aswang gawa ng bukas na ang bintana ng kwartong aking tinutulugan, pati na ang pintuan sa kusina. Tapos naiwan pa ang aking tsinelas doon. Kaya labis silang nag-alala sapagkat akala nila'y natangay na ako. Dali-dali naman kaming lumabas at tinawag sila nila Manang Hilda. Pagdating nila lolo, kinuwento ko ang buong pangyayari. Nagtanong sila kung paano nabuksan ang bintana gayong may pako naman ito. Sinabi ko sa kanila na binuksan ko yun dahil hindi ako makatulog. Pinagmamasdan ko po kasi yung liwanag ng buwan
Di ba sabi ko sa'yo, wag na wag kang magbukas dahil may aswang na gumagala at nangangatok ng bahay? Pasensya na po, Lolo. Hindi ako galit. Natakot lang kami para sa iyo, Apo, dahil mahal ka namin. Sabay yakap ng aking lolo at sinabing isasama na nila ako saan man sila magpunta. Bahala na raw ako mapagod. Ang importante ay ligtas. Maya-maya nun ay pumasok kami sa bahay nila Manang. Nag-usap sila ng mga matatanda. Ayon kay Lolo, perwisyo na raw yung kapitbahay nila. Kinakailangan na umano itong paalisin. Pero paano? Tanong ni Mang Rogelio. Sagot ni Lolo, may alam akong puno na magpapalayas dyan. May nakausap akong antingero na kaibigan ko sa bukid. Sa pamamagitan ng puno na yon, malalaman natin kung aswang ba talaga yung babae na yan kasi nakita na ng kapitbahay natin, di ba? Nasa bakuran nila hating gabi. Ano pa bang gagawin ng normal na tao doon ibuntis yung babae? Kinabukasan nun, Sir Alex, agad na nagtungo si Lolo at Kuya sa gubat para manguha ng dahon, balat at ugat ng isang puno na hindi lang ako sigurado sa tawag pero katunog ng tagaktak ang pangalan sa Bisaya ng puno. Meron siyang mga bulaklak na kulay pula at maliliit. Ganun na nga po. Pagkabalik nila ay mayroon na silang dala. Hinanda nila Lolo, binalot nila ito. Hinintay nila na umalis ng bahay yung pinaghihinalaang aswang na nangangatok. Tuwing Biyernes po ng hapon, umaalis ang babae na yon. Noong makita na nila Lolo na dumaan na papunta sa kung saan, napatingin-tingin pa sa aming tahanan, ay dali-dali na si Kuya nagtungo sa bahay nito pagkatapos ay inilibing sa silong yung mga nakuha nila sa puno ng tagaktak. Kinagabihan, kwento ni Lolo, tulog na ako noon, hindi ko narinig. May sumisigaw at umaangil daw sa direksyon ng bahay ng babaeng pinaghihinalaang aswang. Nagwawala umano ito ayon pa kay Lolo. Totoo nga ang sabi ng kaibigan niya, pagkat kinabukasan ay wala na ang babaeng yun sa bahay niya dahil umalis ito, Sir Alex. Lumaya siya at hindi nakita ni numan sa baryo, walang nakaalam kung saan ito lumipat. Kasama si Mang Hilda at asawa nito, tinungo namin, Sir, yung bahay ng aswang. Pasimple lang, kunyari dumaan tapos nagtawag pero walang lumabas. Napagpasyahan na nilang lapitan. Wala nang ang tao. Umalis na yung babae. Nang dahil doon, kumpirmado na aswang nga. Pagpasok namin, wala na talagang naiwan na gamit sa loob. Sobrang baho ng kanyang kubo na hindi mo maintindihan ang amoy. Nakakabaliktad sikmura. Malalaman mo talaga na aswang ang isang tao na nakatira sa isang bahay, Sir Alex. Dahil malayo pa lang, may maaamoy kang malangsa. At yun na nga po, hindi nila sinunog ang kubo. Hinayaan lang na nakatayo roon pero hindi talaga nila tinanggal yung sangkap na pampalayas ng aswang sa silong ng bahay na yon. Ang sabi ni Lolo, ang epekto raw noon ayon sa kanyang kaibigan na antingero, sobra ang pangangati ng katawan ng isang aswang. Kahit anong ipahid daw nila na mga gamot nila ay hindi po yun mawawala unless lalaya sila sa kanilang bahay. Magmula noon, Sir Alex, lumipas ang mga araw, linggo. Nawala yung mga insidente ng pangangatok sa mga bahay-bahay sa aming baryo, kaya bumalik talaga ang sigla ng mga tao. Wala na ang takot tuwing sasapit ang dilim dahil naglaho ang aswang. Isang aswang na dati ay naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para umatake. Ibinahagi ni Lolo sa mga tao kung ano yung puno na pinagkukunan niya. Malaking puno siya, Sir Alex, na hindi raw pwedeng basta mo na lang itanim sa bakuran mo kasi lumalaki ng husto ang katawan at ugat nito. Matapos noon, Sir Alex,
Nanguha yung mga tao. Marami kasing pinaghihinalaan eh. Yung iba nilibingan daw, hindi naman daw umalis. Tanging yung isa lamang sa may pangpanga. Ang napatunayan na tunay na aswang. Isang aswang na gumagala sa gabi. Naghahanap ng mabibiktima sa pamamagitan ng pagkatok. At bago tayo tuluyang magwawakas, muli ay babatiin naman po natin ang ating mga members. Unang-una, kay Jeffrey Bunyad, kay Niles Gio, kay Chinhan, kay Stephen Sanz, kay Cheng's Channel, at kay Rosary Jayarante. Sa mga gusto pa pong magpa-member sa ating programa mga kaibigan, click nyo lamang po yung join sa ating channel. Kapag naka-join na po kayo, isa-shoutout ko po lagi ang inyong mga pangalan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe na rin upang updated kayo sa mga bago nating upload. Muli, taos-puso po ang inyong lingkod na nagpapasalamat sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.